Pag kinasal ka raw, pakiramdam mo nakalutang ka sa ere. Lalo na kung pareho kayong walang sabit. Pero ang kasalang ito na atin na natin, totoong nakalutang sila sa ere. Ang nakakabilib pa, pwede rito ang may sabit. Las Vegas ang wedding capital ng buong mundo. Daang libong tao ang nagpapakasal dito bawat taon. Pero hindi niyo makikita ang ikakasal na si Carlos Cali at Shannon Johnston sa kahit anong wedding chapel sa kahabaan ng Las Vegas. Dahil si Carlos at Shannon ay ikakasal sa disyerto sa labas lang ng city limits. Kung saan, believe it or not, ikakasal sila ng nakasabit sa ere. Suspension rituals are just as spiritual as any church ritual, and this is pretty much how we feel spiritually. Nagsimula ang relasyon ni Carlos at Shannon noong taong 1999. Kaya naman, nung mapag-usapan na nilang magpakasal, naisip nila ang kakaibang paraan. The reason we wanted to suspend was to make our souls bind tighter on a deeper and more intense level. It's something that you have to experience. It's not something that you can just explain in words. Nagsimula ang araw ng kasal sa paggawa ng scaffolding ng mga kaibigan nila na gagamitin bilang wedding kit. Tapos, sinimulan ng butasan ang likod ni Carlos, Shannon, at ang tatlong groomsmen. Pati na rin ang ministro. Sa mga butas na ito, ikakabit ang mga kawit na gagamitin. Breathe, breathe. Ngayon na nakapwesto na ang mga kawit, ikakabit na ang ikakasal sa isang pulley system na nakakonekta sa kabilang dulo, kung saan nakakabit sa mga groomsmen. Hihilahin ng groomsmen sila Carlos at Shannon para umangat sa ere. Pero habang tumatagal ang kasalan, nagkaroon ng problema. Sa lamig ng panahon, nagsisimulang manginig si Shannon. We're gathered here today to celebrate the unification of two very dear people. Kung saan maaari siyang ma-shock at ma-hypothermia. Muntik nang itigil ang kasal sa nangyari. Pero pagkatapos ng ilang malalim na hinga, napagdesisyonan ng mag-irog na ituloy pa rin ang kasal. I love you. I now pronounce you husband and wife. Pagkatapos ng hindi pangkaraniwang kasalan na ginawa nila, napatunayan ni Carlos at Shannon na love truly hurts. The greatest sensation was holding Shannon's hand and looking at her face and knowing that she loved me. Bumili ba kayo sa kasalan ni Carlos at Shannon? Ngayon, ako naman ang pabilibin nyo. Kailangan masabi nyo kung alin sa mga syudad na ito na may kakaibang pangalan ang tama at gawa-gawa lang. A. Monkey's Eyebrow sa Kentucky. B. Bird Brain City sa Wyoming. C. Lizard Lick sa North Carolina. Dalawang totoo. Isa ang pauso. Ang hindi tama, ang turo. Puyog sa mambubuyog. Magkakaalaman mamaya kung sino ba talaga ang nakakabilib. She may accidentally make some wrong moves and We got it. Totoo ang A. Matatagpuan ang Monkey Eyebrow sa Kentucky. Malapit lang sa Ohio River. Pinangalan ito sa local na landmark na mukhang Monkey's Eyebrow. Totoo rin ang C. Ang Lizard Lick sa North Carolina ay tirahan ng iba't ibang bayawak. Mahal na mga taga rito ang kanilang bayawak. Kaya nga, meron pa silang taunang pagdiriwang para rito. Hindi totoo ang B. Ang sign na Bird Brain City sa Wyoming ay gawa lang ng dalawang computer geeks. Madalas tayong nakakakita ng tao nagsusuot ng costume na B. Bibihira yung tao nagsusuot mismo ng bubuyog sa katawan. Makikita nyo. At B, believe. Pag wala sa trabaho si Norm Gary, iisipin mo na walang kakaibang kakayahan ang taong ito.
Pero hindi siya kilala bilang B-man ng walang dahilan. Dahil si Norm ay may kakaibang kakayahan kontrolin ang libo-libong bubuyog. At sa isang delikatong demonstrasyon, ipapakita ni Norm ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga bubuyog para maging bikini ng modelong ito. Natural na agresibo ang mga bubuyog. Katunayan nga, nakagat na si Norm ng bubuyog na higit pa sa 75,000 beses. Kaya naman, kinakailangan ng matinding pag-iingat ang gagawin niya. Ngayon pa lang gagawin ng modelong si Diana Oliver ang ganitong demonstrasyon. Kaya naman ipininawanag ni Norm ng mabuti ang mga pwedeng mangyari. She's going to feel a tickling sensation at first as the bees are walking on the skin. Each bee has 6 legs, and those little tiny feet grip very tightly, so that's going to tickle. Ipinapwesto na ni Norm si Diana at hinanda na para sa kanyang gagawin. From here on, it's just a question of being patient. Para malaman kung gaano katagal ang kailangan para matapos ang bubuyog bikini, o orasan ng Ripley's ang paggawa ni Norm. Inilagay na ni Norm ang pheromone. Kailangan manatiling hindi gumagalaw si Diane. Dahil isang maling kilos lang, maaari magsimulang mag-sting ang libo-libong bubuyog na pwedeng ikamatay ng modelo. The worst case scenario is that she may accidentally make some wrong moves, and if she does that, she will get stung. Pero sa lahat ng pag-iingat ni Norm, meron kaagad na bubuyog na nag-sting kay Diana. Pero tinapangan pa rin ni Diana ang sarili para hindi magkagulo ang libo-libong bubuyog. Desidido pa rin silang tapusin ang bubuyog bikini. Kaya pinagpatuloy na ni Norm ang ginagawa. Sa loob ng 10 minuto, tapos na ang pang-itaas ng bikini. 33 minuto na ang nakakalipas. Dinadagdagan na ngayon ni Norm ang mga bubuyog gamit ang kanyang kamay. At sa loob lang ng 47 minuto, tatapos na ni Norm ang bikini. Higit pa sa 16,000 bubuyog. Nabuo na ni Norm ang unang bubuyog bikini sa buong mundo. Pero hindi pa tapos ang trabaho ni Norm. Kailangan pa niyang tanggalin ang libo-libong bubuyog. Sinimulan ni Norm pausukan ang mga bubuyog para makalma ito. Tapos maingat niyang binacuum ang mga bubuyog. At pagkatanggal ng huling bubuyog kay Diana, makikita ang lubos na ligaya sa kanyang mukha. I didn't think about it too much before we were starting to film, and then I started freaking out. Towards the very end, I was really ready for the bees to be off of me. Ang aerobics na pinuputakte ng customers. Makikita ang lahat-lahat mamaya, kaya huwag kukurap dahil bilis lang to. Importante ang maging physically fit. Kaya nga kung ano-ano na ang ginagawa ng mga tao para magbawas ng timbang. Pero sa naisip ni Jeff Costa, hindi lang timbang ang mawawala sa'yo. Kundi pati hiya mo at mismong suot mo. Lahat na ng paraan ng pagpapapayat ginawa na ng tao. Ngayon, mapapabilib kayo sa fitness trainer na si Jeff Costa sa kakaiba niyang workout program. We've got the workout, which is what people come here for. We've got the striptease, the provocative element that keeps people coming back to the gym. Nagsimula ang lahat sa gym na ito sa Los Angeles. Si Jeff na isang choreographer, kung hindi siya nagtatrabaho bilang workout trainer, ay nag-iisip ng paraan na pagsamahin ng exotic dancing at healthy workout. Ang naisip niya, strip aerobics. Tulad ng nakikita nyo, patok na patok ang aerobics na ito. Nakakabilib din na ang paghuhubad na aerobics ay mabuti sa tiyan at binti. At ayon pa sa mga gym fanatics, kahit na kasing hirap ng ibang aerobics ang strip aerobics, mas entertaining naman ito. Pero binabalaan ni Jeff ang mga baguhan na bawal ang nudity dito. At kahit hindi para sa lahat ang kakaibang aerobics na ito, na pagtanggal ng hiya kasabay ng pagtanggal ng taba, para sa mga gym fanatics nila, hot na hot ito. Cardio striptease is about having fun in every age group, from 20-something beautiful people to some people in their 70s come here to class. It's definitely for everybody.
Kahit malamig dito sa Casa Santa sa Antipolo, di lang silang marunong maghubad. Ako, kaya ko rin hubarin itong poses na ito sa katawan ko. At siguradong bibilib kayo. Believe it or not.